Alam natin, ang mga ahas ay lubhang mapanganib at nararapat lang na malayo ito sa mga tao at sa gubat na lamang sila manirahan. Ngunit sa bidyong ito ay may inihanda akong kwento tungkol sa isang pamilya na walang kaalam-alam na may naninirahan na palang ahas sa kanilang atik. Yo, what's up guys? JMX Official is here. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin ang isang pamilya at isang ahas na naninirahan sa kanilang atik. Kung kaya't, simulan na natin. May isang pamilya na nakatira sa Florida, USA. Ang mag-asawang si Linda at Bob. Pati na din ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Adam. At may ilang taon na din silang nagmamayari ng isang bahay na nakatayo malapit sa gubat. Sa umpisa ay maayos naman silang nakatira dito. Hanggang sa isang araw ay napansin nilang laging may kumakaluskos sa kanilang atik kada gabi. Ngunit hindi naman ito agad pinansin ni Bob sa pag-aakalang wala lang ito at baka daga lamang ang kumakaluskos. At lumipas nga ang maraming buwan, inakala ni Linda at ng kanyang anak na si Adam na baka isa lamang itong mga bubuyog na namuo sa loob ng kanilang atik. Ngunit hindi pa din naniwala ang asawa na si Bob. Sinabi pang imposible ito. Si Bob ay nagmamayari pala ng isang kumpanya kung saan nagbibigay sila ng serbisyo para mag-alis ng mga namamahay at namuong mga bubuyog sa bahay ng isang pamilya. Ang ganitong klaseng trabaho ay may mabigat na training pala na kailangan pagdaanan. Dapat mo kasing malaman pati ang behavior ng isang bubuyog. Kailangan mo kasing makasiguro na pati ang pinakananay at pinuno ng bubuyog ay makuha at matanggal nila. Ngunit kahit pa siya ang nagmamayari ng kumpanya na may ganitong klase ng serbisyo, ay hindi pa din siya nagabala na i-check ang atik ng kanilang bahay at alamin man lang kung ano ang pinanggagalingan ng kaluskos dito. Madalas niyang sabihin na daga lamang ang kumakaluskos na yan at wala siyang oras para akyatin ito sa atik para hulihin. Ngunit kahit ganito pa man ang sabihin ng kanyang asawa, ay hindi pa din mapalagay si Linda. Kaya naman takot siyang magpunta sa kanilang atik at hindi nagpupunta na mag-isa dito. Maging ang kanilang anak na si Adam ay takot na din dahil nga ang atik kung saan nanggagaling ang kaluskos ay nasa mismong taas ng kanyang kwarto. Kaya naman hindi siya komportable na gabi-gabi ay naririnig niya ito. Hanggang sa isang araw ay naisipan ng kanilang anak na si Adam na puntahan sa kanilang atik at alamin ang kumakaluskos na ito. At nang makita nga niya sa taas ng kanilang siling kung ano ito, ay talaga nga namang kinalabutan siya sa takot dahil isa pala itong malaking ahas na nakasiksik sa kanilang kisame. Grabe, sobrang nakakatakot talaga ito. Agad-agad itong pinaalam ni Adam sa kanyang ina at lahat sila ay natakot na mag-stay pa sa kanilang bahay. Pinost pa nga ito ni Linda sa Facebook. Nakita din ito ni Bob at nakuhanan pa ng aktual na video. At nang makarecover na sa pagkakabigla at takot ang buong pamilya, ay naisipan nilang tumawag sa Animal Control Service. Ngunit nung dumating na ito sa kanilang bahay, ang ahas ay nakalayo at sumuot sa butas ng kanilang siling. Kaya naman hirap na silang kunin ito. Sa pag-iimbestiga, na-identify nila kung anong klaseng ahas ang nakapasok sa kanilang bahay. Napag-alaman nilang isa pala itong malaking rattlesnake na may nakakamatay na kamandag. Pinaliwanag nila na hindi nila mahuhuli ang ahas dahil unang-una ay nakatago na ito sa siling ng kanilang atik at malaki ang posibilidad na makagat sila kapag naalarma ang ahas. Kaya naman, nanlumo ang buong pamilya sa kaalamang walang maaaring makatulong sa kanila para mahuli ito. Maging ang kanilang matapang na pamangkin ay tinawagan na nila upang tulungan sila, ngunit takot din itong kumilos. Hanggang sa may naalala ang mag-asawa na isang tao na maaaring makatulong sa kanila. At ito ay si Mark Lampard. Ito ay isang tao na madalas mag-post sa Facebook, hawak-hawak ang mga most dangerous na animal sa buong mundo. Nung makontak nila ito, ay agad naman itong pumayag. Umabot ng ilang oras din ang paghahanap ni Mark sa ahas dahil nga nakatago ito sa pasikot-sikot ng atik. Sa kanyang paghahanap, ay may nakita pa nga siyang tuyong balat ng ahas. Sinabi pa niya na ang ahas na ito ay matagal nang naninirahan dito sa kanila. Grabe, nakakatakot, di ba? Hanggang sa mahanap niya ito sa ceiling installation nila. Nakita niya ang malagkit na buntot ng ahas at simpleng hinila ang buntot nito. Mabuti na lamang at bihasa sa ahas itong si Mark.
Kaya naman matagumpay nila itong nahuli. Napag-alaman na isa itong Colombian Rainbow Boa, isang klase ng ahas na mapanganib ngunit hindi naman daw pala nakakalason ang kagat nito. Hindi sila umatake, ngunit maaari kang mamatay kapag nagsimula ka ng palibutan ng katawan nito hanggang sa mawalan ka na ng hininga. Ayon sa Animal Control Services, ang ahas na ito ay maaaring nanggaling sa puno hanggang sa makapasok sa kanilang bubungan. Ang ganitong klaseng ahas daw kasi ay madalas gumagapang sa mga puno. Nakahinga ng maluwang ang buong pamilya nang ito ay mahuli. Nakuha pa nga nilang magbiro, sabi ni Bob, dapat daw ay magbayad dito ng renta sa kanila dahil matagal na raw itong nakatira dito. So kaunting trivia muna tayo guys. Alam nyo ba, ang pinakamakamandag na ahas sa buong mundo ay ang inland taipan o mas kilala sa tawag na western taipan. Karaniwang matatagpuan ito sa region of Central East Australia. Ang isang kagat ng ahas na ito sa isang tao ay sapat na upang ito ay makapatay at kadalasan ay 30 to 45 minutes lang ang kaya mong itagal kung ikaw ay makagat nito. Amazing, di ba? So ikaw, may trivia ka ba? Share mo naman sa amin dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At pa-click na rin po yung notification bell para po ma-update ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is JMix Official and I will see you on my next video. Goodbye!